So, what's up you guys? Thank you so much for tuning in sa ating video ngayon para sa actual setup ng OLT, no? So, ating i-test ang mga reading, tapos yung mga components is specify natin. Ayan, i-test na rin natin yung ating router. Ayan. So, thank you so much for our new subscribers, no? So, hopefully is nag-follow din kayo sa ating Facebook page. Ayan. The same pa rin yung ating name, no? Vincent Techno Linux. Ayan guys, so ito na yun. Yung ating OLT is naka-power up na. So, importante pala dito guys sa ating setup is dapat kung ano yung port is siya rin yung connector. So, dalawa na naman yung common sa atin dito. Itong blue at saka green. Ayan. So, tinest ko pala is iba yung iba yung port, iba yung connector, is may diferensya talaga. Sobrang laki na diferensya sa kanyang reading. Syempre may epekto rin sa internet. Ayan. So power on, may switch dito yung ating OLT. So ayan. Yung ating OLT pala is ayan na iso. Yan, makikita ba? Okay. Ayan, Jipon OLT. Jipon OLT 1 pon port. Ayan. So ang brand nito is Hi-Oso. Ayan yung mga credentials niya. Okay, so Hi-Oso na Jipon 1 pon. Ayan. So na power up na siya. So yung kanyang port is blue, kaya yung connector natin is blue. At dahil nga yung ating mother nap, first mother nap is green, kaya nilagyan din natin ang green na connector. Ayan. So ngayon, i-test natin guys kung magkano ang reading. Ayan, asan ba yung tester ko? Ayan. Oh. So nandito pala yung ating tester sa child nap na 16 port. So mula dito sa mother, child na, from dito sa ikawalo na port ng ating mother nap. Nilagay ko dito itong blue nating child nap na 16 port. Di ko pala ginamit itong isa na pinakita ko sa last video kasi nga yung pigtail niya is kailangan pa i-splice. Ayan. So hindi natin yan galawin. Ito na lang ating pang testing ngayon. So tinester natin. Ayan. So reading niya is negative 18. Ayan guys. So pasado siya. So dapat ang target natin is negative 20 pataas. Ayan, negative 20 to negative 13. Ayan. So goods pa yan. Goods sa internet yan. Kasi kapag negative 21 ka, siguro nasa mga 50 MB na lang. Ayan. So lalo na yung mga negative 22, ayan, pababa na sa 24, 26. Ayan. So ayun. So ganito yung aking final setup guys. Ayan. So pinakita ko sa inyo. Kasi yung last time is tinry ko yung 16 port ang ginawa nating mother. So sa mga child sobrang taas na ng reading, negative 30 na. So pangit ng kanyang resulta. So yung ginawa natin mother niya is 8 port, tapos mga child is 16. So ayan, makikita nyo guys, ito pala yung power pala ng ating OLT is positive 8 dBm. Ayan. Kaya naman, i-check natin dito sa ating mother nap kung magkano ang reading. So may difference pala guys kapag tulad nito. Yan. So yung ating port is green, tapos yung ating connector sa ating patch cord is blue. So may sobrang difference. Negative 1. Ayan. So ito yung reading ng ating mother. Ayan guys, negative 5.98. ayan. So ang difference ng guys, yan difference ng iba-iba yung port, tapos iba din yung connector is negative 1. Ipakita ko sa inyo guys. Okay, ayan. So itong child nap na to, nap box na to is blue, green ang connector, blue, green ang port, blue ang connector. Yan, ang reading niya negative 18. Ayan, so medyo masilan tayo dito sa mga port and connectors guys, kasi sobrang laki ng diferensya kapag may reading difference talaga.
no? Sobrang pangit na ng internet pag hindi nagmatch. Pero gagana naman siya guys, pero sayang lang yung mga tinatawag nating insertion loss. So ayan guys, ito pala. So ito yung ating blue, no? Blue na connector, green na port. So ito namang isa, green na port, green na connector. Ayan. So patungo sa ating child NAP na 16 ports. Tapos green pa rin. Ayan. So walang less yung insertion loss. Kaya kapag i-test natin guys. Ayan. Pag i-test natin siya, dapat mas higher ang reading niya. O di ba? Negative 16. Sobrang pasado. Negative 16. Di tulad dito na blue ang connector, green ang port sa mother, negative 18, di ba? Sobrang laki ng diferensya. Negative 16 yan dito, dBm. Ayan. Okay. So, yun nga guys, yung dapat nyong i-observe sa pag setup or pag connect ng mga NAP. Ayan, para maiwasan yung insertion loss. Dapat target nyo is negative 20 pataas at negative 13 pababa. Ayan. So ayan, ito yung router natin guys. Ayan, mula dito sa ating child NAP tapos router na. So meaning si router is nagre-receive siya ng negative 18 or negative 16 kapag dyan sa correct yung mga port and connectors natin. Okay, so hopefully is nakuha yung aking idea sa video na to guys, at salamat nga pala sa suporta, no? So nakapag OLT na tayo, and yun, from ang ating medyo setup pala is from from P2P tapos OLT. Meron na tayong mga video guys sa ating mga Gen 2, mga power beam. Ayan. So ayun. So thank you so much and see you next time sa ating video. I-test natin ito guys, tapos i-login natin yung LT sa computer. Tapos ito si router is ating ipakita, no, sa loob kung paano, kasi medyo may konting setting lang to para gagana na siya. Yung LT natin wala na tayong ginalaw. Yan, ito lang yung router, meron tayong ginalaw dito. Okay. Yan, blinking na siya. Ayan. Kapag kasi walang internet dyan is dapat mag-red yan. So putulin natin itong yellow na patch cord. Putulin natin. Yan. Ayan, naka-red na siya. Loss of signal. Okay. So see you next time para sa ating setting, no? Okay. Setting ng router, tapos silipin natin ang laman ng OLT.